Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match point tuwing Umaga, Pilipinas! May buntag kay Boss Peter De Haresco dyan po sa Tagbilaran City. May buntag mo, sir. Si Senate Secretary Dong Mendoza, ha? Nakikinig din ho ngayon. Aga ang gumising ni Ande. Lagi naman maaga ang gumising. Magja-jogging siguro muna, ha? Boss Dong, Secretary to the Senate, Secretary of the Senate, Dong Mendoza, good morning. Batiin din natin si Mayor Sena Mendoza dyan po naman sa Talisay, Batangas, ha? Good morning. At magandang umaga po sa si Ambassador Harry Amping, ha? Tsaka si Ka-Adolf Plato dyan sa Bulacan. Good morning, ha? At Justice Maidas Marquez, si Justice Senergito ng Sandigan Bayan, si Justice Max De Leon, si Justice Raul Villanueva, ha? Tsaka si Tita Sally, Mami Sally. At saka si Chief Justice Alexander Mundo, good morning, ha? At magandang umaga din ho sa mga nag-shopping ng lupa dyan po sa San Gregorio, Laurel, Batangas. Ayan, ang lupit nito, ano, ha? Kaya lang undervalue, ha? In-undervalue talaga nila. Hindi na naman binayaran ng sakto yung capital gains tax, ha? Mantakin ho ninyo. Ang lawak-lawak ng lupaing binili ng mahigit magkano to? Ang pinalabas nila na selling price ay 1.9 million. Pero paano nangyari yun? Tapos ang taxable base ay 5 million. Kaya ang binayaran nila na capital gains ay 78,000 pesos. Teka muna. Doon nga sa Mindoro ba yun? Yung isang binabalita natin. 40,000 pesos yung pagkakabili ng lupa. Yung binilita ng radyo natin. Pero ang binataw na tax sa kanya na capital gain, 78. Ba talaga, ano, ha? Magaling kumuwenta ang mga taga-BIR. Sige. Sino itong mga taga-BIR na nag-shopping ng lupa dyan sa Batangas? Iba talaga. Kung hindi pala painting, o stocks, at saka kamukha isa, namili ng mga condominium unit dyan sa Westin Residences, sa likod ho ng Shangri-La. Pero yun, ginamit, yung isa, in fairness, yung isa, hindi niya naman ginawang bolt ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Ganyan na pa talagang uso ngayon, lupit, sige. Buti sana, bumili na lang kayo ng tangerine chocolate na tulungan nyo pa yung mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. E-check po ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating
tangkilikin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Narinig niyo yung salitang Kevlar, di ba? Yung word na Kevlar. Yan yung ginagamit ng mga yung mga sasakyan, yung mga taga-BIR. Ang dami dyan, naka-bulletproof ang sasakyan. Not one, but three. Yan, ha? Bakit kasi sila natatakot? Ayan, ha? Not one, but three ang ginagamit nilang bulletproof na mga sasakyan. Ano, ha? Siguro naka-bulletproof vest din sila. Sino daw ba ang mag-aakalang ang isa tila walang pakinabang na kemikal sa loob ng laboratorio ay magiging susi ng pagliligtas ng libu-libong buhay? Ito ang naging legasiya ni Stephanie Kwolek, ang chemist ng DuPont na nakatuklas ng Kevlar, ang material na mas matibay pa sa bakal. Ito yung ginagamit para sa tawag dyan, bulletproof vest. Ayan, ha? Alam ba ninyong noong 1965, habang sinusubukan po ni Kwolek na gumawa ng mas magaan na hibla para sa gulong ng mga sasakyan, nakabuo siya ng isang manipis at malabong likido. Sa karaniwang practice sa mga laboratorio, itinatapo na po yung ganito. Pero ito po ay ginamit, hindi sumuko si Stephanie Kwolek na tumuklas ng ibang paggagamitan nito, ginamit niya sa pag-develop ng isang polymer. Sa halip na sumuko, nagporsige si Kwolek, naniniwala siyang may kakaibang molecular ang component ang likido. Kinumbinsi niya ang isang technician na isa lang ito sa fiber spinner. Ang resulta, isang hibla na 5 beses na mas matibay kaysa sa bakal, ngunit kasing gaan lamang ng tela. Ayan. Ang material na ito ay kalaunan tinawag ng Kevlar. Hindi lamang nagamit sa mga gulong. Noong dekada 70, naging sentro ito ng paggawa ng ballistic resistant vest o bulletproof vest. Dahil sa pagpupursige nga ni Kwolek, nasa libo-libong mga pulis, sundalo at mga firefighters ang nakaligtas sa tiyak na kapahamakan kapag sila'y napapasubo sa laban. Dahil may suot silang Kevlar protection. Ginagamit din ang Kevlar sa mga kagamitang pang-eroplano, pang-dagat, spacesuits ng mga astronaut at mas matibay na kable at industrial gear. Ayan, ha? Kita ho ninyo, aksidente lang pala ang pagkakatuklas ng Kevlar. Ayun, alam nyo na. Kaya doon ho sa mga kabataan, ha? Tuloy-tuloy nyo lang yung pagre-research nyo, yung mga pag-aaral nyo. Malay nyo, bukas makalawa, makaimbento ho kayo ng isang bagay, di ba? Oo. Makatuklas kayong ng puno na namumunga ng pera. Magandang umaga, Pilipinas! Galing nun, pagka nagkataon. Akong pangarap ko lang, puno na namumunga ng sardinas. Naglabas naman ng World Bank ng mahalagang update sa kanilang mga datos na nagpapakita ng takbo ng pag-unlad ng bansa sa buong mundo. Mahigit sa 400 ang update upang masalamin ang pinakahuling estado ng ekonomiya, teknolohiya at serbisyong panlipunan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bahagi ang datos ng World Development Indicators o WDI na kinikilala bilang isa sa pinakakomprehensibong koleksyon ng mga impormasyon para sa pagsubaybay ng global development. Base sa inilabas na visual data para sa Gross Domestic Product o GDP na naka-adjust sa inflation at pagkakaiba ng living cost sa bawat bansa o purchasing power parity, makikita ang malaking pagbabago sa ekonomiya ng mundo mula 1990 hanggang 2024. China ang nagpakita ng pinakamabilis na pag-angat kung saan nalampasan ito ang United States sa pagitan ng 2015 hanggang 2020. Ang United States naman nananatiling matatag sa ikalawang pesto na may GDP na $25 trillion pagdating ng 2024. At ang India, mabilis ding umakyat sa ikatlong pwesto na may halos $15 trillion malayo sa agwat ng Russia, Japan, Germany at Brazil. Sa dami naman ng tao ng India, di ba? Oo. Second most populous sa China, ang India. Magandang umaga, Pilipinas! Tahasang inamin naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remullona Jr. na umabot na ang monetary policy ng hangganan ng bisa nito para sa pagpapasigla ng ekonomiya.
Kasunod nito, ipinasa ng Bangko Sentral ang hamon sa pamahalaan na ayusin ang structural issues at palakasin ang fiscal reforms. Binigyan din ni Remolona na hindi sapat ang pagbaba ng interest rate para tugunan ang malalim na problema ng bansa. Naku, Bangko Sentral nang umaamin. Napakalimitado rin na niya ng mga kagamitan sa monetary policy at nasa punto na ang bansa nang wala nang gaanong magagawa ang polisiya ng Bangko Sentral. Matatandaang nagpatupad ang Monetary Board ng pagbabawas ng 25 basis points sa key policy rate dahilan upang bumaba ito ng 4.25%. Lain itong pag-aanin ang matinding output slump o pagmagal ng produksyon na nararanasan noon pang 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang paghina ng ekonomiya. Jose Claire Castro, kailangan siguro kausapin si Governor Remolona. Baka mamaya hindi kayo magkasundo ng sasabihin. Ang paghina ng ekonomiya noong nakaraang taon ay dulot ng matinding epekto sa korupsyon na nagparalisa sa mga proyekto ng gobyerno at pribadong konstruksyon, flood control scandal na nagpahina ng tiwala ng publiko at mga investor at mabagal na implementasyon ng mga mahalagang proyekto ng pamahalaan. Ito ho yung sinasabi natin, Secretary Chris Roque. Paano makakagalaw yung mga lehitimong mga kontraktor na hanggang ngayon ayaw iproseso ng pick-up yung kanilang mga lisensya? Sinabi na nga ng doon sa ibang mga lugar, natuklasan nila wala naman talagang problema. Grid coordinator ang problema. Bakit hindi nyo aksyonan? Anong hinihintay nyo? Biyaya? Kayo dyan sa pick-up, ano pang hinihintay nyo? Aksyonan nyo na ito. Maawa ho kayo doon sa mga nawalan ng trabaho. Maganda umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ganda Umaga, Pilipinas! Ay, kabilis ng oras, 48 na makalipas sa ang alas 5 na umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles ba, humihina ang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultamayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pambalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buwiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultamayo sa Shopee. Ultaplex pala. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Banggaan daw po ng ambulansya at motorsiklo sa kanto ng San Marcelino at UN Avenue. Naku, may dalawang nasugatan. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Dalawa katao ang sugatan matapos magbanggaan ng isang ambulansya at isang motorsiklo sa panulukan ng UN Avenue at San Marcelino Street dito sa
Ermita, Maynila, kanina lamang. Ayon sa paunang ulat, naganap pang aksidente sa nabanggit na intersection kung saan nagkaroon nga nagbangga nitong dalawa, hindi pa malinaw ang dahilan. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat ang dalawang individual at agad itong binibigyan sa ngayon ng first aid ng mga medic at dumating na rin ang mga rescue ambulance, mga medic para mabigyan ng paunang lunas itong dalawang biktima bago dalhin sa pinakamalapit na ospital. Medyo nagdudulot naman ng pagsikip ng dali ng trapiko sa lugar dahil sa insidente habang nasagawa ang investigasyon ng mga otoridad. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Speaking of Manila, ha, congratulations muli sa Manila Police District at sa CIDG ha, doon sa pagkakadampot ninyo sa matagal lang nagtatagong si Christian Kalalang. Matinding stepador ho ito. Maraming niloko ito. Ginagamit pa mga pangalan ng mga opisyal, ni Secretary Boying Rimulya, basta kung sino-sino hanggang Malacanang may ginagamit na pangalan nitong lokong ito, ha. Christian Kalalang. Aris TV, labas mo nga pagmumukha nitong hinayupak na ito, ha. Nakapang-swindle po ito ng marami, at mula po nung June, pinaghahanap po ito ng CIDG. Nadampot kamakailan lamang at nandyan ngayon sa Manila City Jail dahil nga po sa dalawang arrest warrant na ilalabas ng Manila RTC Branch 12 at Manila RTC Branch 184. Nananawagan po yung mga biktima nito pong si panloloko nitong si Kalalang na ito, Christian Kalalang. Yung tatay niya nahuli na rin kasama dun sa kanyang kasabwat yung Cesar Samorono na nirereklamo naman ng iba't iba pang mga tao. Marami nagfile ho ng complaint sa kanila dahil sa iba't ibang mga modus at ang ginagamit nga po mga pangalan ng kung sino-sino para lamang makapanggancho. Ayan, Pati pala mga taga-CA at mga taga-Supreme Court ginagamit nito, para lamang mapagtakpan yung kanilang mga kaso. Nabiktima din ito mga taga-LTO at saka mga taga-Land Bank. Sige. Ito yung nagmamalaki, nag-display ng 20 million pesos na cash. Ibibigay din daw niya sa mga taga-Palasyo. Naunahan pa yung mga taga-BIR dati. Mga taga-DPWH, yung pinagpakita, Mantakin ito, may mga anting-anting daw ito sa pambubudol. Ayan, meron pang isang pare, nadali din ito. 70 million. Basta ang dami, Ang dami nung mga... Ang daming kalokohan nito. Tapos nag-i-issue ng mga cheque. Meron pang mayor. Magaling mambola. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong NBA Director nagpasalamat naman sa Pangulong BBM. Wala daw sasantuhin sa flood control probe. Detalye mo lang kay Giselle Icaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagbigay ng garantiya ang bagong liderato ng National Group Investigation na walang sasantuhin sa investigasyon sa anomalya sa flood control. Sabi sa Rizal H ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, tatamaan ng kaso yung sinumang sangkot matay na rin sa makukuha nilang mga ebidensya. Itingin niya yung kanyang commitment sa integridad, profesionalismo at mas matatag na pagpapatupad ng batas. Bukod sa flood control scandal, tiniyak ni Matibag ang pagpapalakas pa sa krusada ng NBI laban sa iba pang mga krimen, kabilang na yung cybercrime at paglalapit pa sa kagawaran sa ating mga kababayan. Samantala, pinasalamatan ng direktor ang Pangulo sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pamunuan ng Bureau. Si Matibag ang dating Secretary General ng PDP laban ang political party ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalitan niya sa pwesto si Acting Director Lito Magno na may higit 2 buwan pa lamang sa posisyon mula nang maitalaga ng Pangulo noong Disyembre ng nagdaang taon. So si Giselle Icaport para sa Rizal H sa Pilipinas sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. 6 na minuto na lamang, ASAS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ito ay bunsod ng
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! Ay, batiin ko muna ng happy birthday si Boss JB Javier. Si Boss JB Javier ng Class Mapitagan ng PMA. Mayroon palang nangyari doon sa gold tournament doon sa pre-anniversary, pre-alumni homecoming. Kaya dapat pag medyo senior na, nag-iingat na ha. PNP Regional Units nakaposisyon sakaling sabayan ng kilos protesta ang pre-trial hearing ng ICC. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Edniel, naka-alerto ng iba't ibang regional unit ng pulisya. Oras na sabayan ng mga rally ang pre-trial ng International Criminal Court kay dating Pangulong Digong Duterte ngayong araw. Kasunod yan ang utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga regional director na mag-pre-position ng civil disturbance management units maging mga medical emergency responders. Inilagay ni Nartates ang lahat ng PNP units sa heightened preparations. Habang nasa full alert naman ang NCRPO wala pa nitong weekend para naman sa papalapit na People Power Anniversary. Kaugnay nito, nanawagan ng top cop sa supporters ng dating Pangulo, huwag pairali ng emosyon at nang hindi humantong sa sakitan ng kanilang kausa. Tiniyak naman ng PNP ang maximum tolerance at paranatiling profesional. Kasado nga ang pag-arangkada ng 4 na araw na proceedings mamayang alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas para sa Ubanoy Crimes Against Humanity ng Duterte Drug War. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palabonas, nag-iwan sa inyo ni sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Alexander the Great.
Ang sabi ng great warrior na si Alexander, every moment free from fear makes a man immortal. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield